Lagi ko sinasabi kapag may tutorial video ako na hindi ako nagmamagaling at hindi rin ako eksperto. Ang point of view ko lang naman ay magbigay idea sa mga gustong subukan ang ganitong larangan. Pati na yung mga nagnanais na sa Czech Republic mangamuhan. Sa video na to, isa ito sa mga crucial encounter ko sa pagdidiboning. Kasi para sa akin lang ang beepnik talagang pinakamahirap. Yung pa-spiral at cylinder structure ng bone ng beepnik, yun ang nagpapakomplikado. Kaya yung malimit na makikita mo kung ano yung gamit ko dito ay yung hand grip pa backgliding. Yun yung naka-highlight sa pag-i-split ko ng lean meat. At hindi rin ganun kadali i-guide dahil pa-curve yung stroke na susundan. Kaya kung mapapansin mo sa video, wavy yung paghagod ko para mabaklas yung laman sa buto. Wag total split na yung lean meat sa top layer ng pa-spiral structure. Next naman ay pa-dig outside naman sa baba para ma-scratch yung laman. Kasi may second layer pa to na pa-spiral structure ulit. Pero naka-interval position na ang edge ng bawat curve. Kumbaga may alternation na nangyayari sa buto. Pero kahit nagbago ng positioning ng buto, same pa rin naman ang gagawin natin pag breakout ng lean. Pa-backgliding ulit na pa-wave. Yun lang yung gagawin hanggang sa completely makikita na yung kabuuang buto ng first and second layer. At saka nga pala, pwede ka namang magkamay na lang din kung alam mong mahirap sa'yo na gumamit ng hook. At pagtapos na tayo sa pag-backstroke gliding natin sa buto, ipapa-center stand naman natin ang neck. Ang gagawin naman natin dito ay pass slitting para ma-loose yung laman dun sa parang humps na buto. May pagkapaalon-alon din siya pero hindi siya kagaya dun sa first and second layer na pa-spiral structure na buto. Pag nabaklas na ang laman mula top, bottom at sa hump bones, ganyan na magiging hitsura niya. At pagkatapos, lilipat na naman tayo sa other side. Dito sa side na to, hindi na pa cylinder ang structure ng bone. Pero naka-spiral position pa rin ang buto. Kaya ganun ulit, backgliding na hagod pa rin ang gagawin natin. Shoutout nga pala dyan sa katabi ko na si Master Jericho at yung isa na makulit dyan na si Boss Bolo. Paturo naman ako mga boss ng mga lupitan yung galawan. Kahit nga pala na nasa other side na tayo, pareho pa rin ang procedure na gagawin natin para ma-separate yung laman sa bone. Past splitting pa rin at yung back gliding stroke. Dito talaga sa pagdidiboning ng beepnik, pumapalya yung kamay ko. Tuwing gabi, nararamdaman ko talaga yung ngalay. Pero ngayong ang sanay na, hindi ko na masyadong naiinda. Oops, may isa pa pala akong nakalimutang i-shoutout, si boss ko, Jeff. Baka naman, isang malupitang slitting naman dyan. Kung makikita nyo na ngayon, mga nasa 70% na ng buto yung nakahiwalay sa laman. At para ma-complete separate na yan, proceed na tayo sa last part. Iikutin lang natin yung neck at kung mapapansin nyo, may high strand ng rib bone na nakausli. Dito pwede na natin bitawan yung hook at sa rib bone na tayo hahawak. Mas makukontrol kasi natin ang gagawin nating scrubbing sa laman kung sa rib bone tayo hahawak. Naaalalayan kasi nito yung pressure sa gagawin nating paghagod. Bali, nasa bottom part na pala tayo dyan ng pag-i-scrub. Dyan kailangan talaga smooth at dapat naka-align yung kutsilyo sa plate bone para may scratch lahat ng laman. Yung positioning din dapat ng kutsilyo mo dyan, naka 45 degrees slanting. Kasi upside down yung positioning ng bone dyan. Sa totoo lang, sobrang hirap niya talagang i-direct scrub dahil sa center humps ng bone. Yan yung pinaka-crucial part dyan. Kasi parang na times 2 yung paghagod mo sa spiral na pa-up and down curve position ng buto. Kaya kailangan rin talaga na sa bawat pagdidibon mo ng neck, makabisado mo rin yung hitsura ng kabuang buto nito. Para at least naman sa susunod, may guidelines ka na. Inilipat ko pala sa ibang pwesto yung video ko dyan para makita nyo kung paano ko hagurin ang laman sa komplikadong structure position ng buto.
Ito na kasi yung final slit sa mga natitirang strand ng lean meat. Kung po pwede lang talaga i-direct at di na magpo-forward gliding para sundan ang positioning ng buto, mas madali sana. Kaso, may maiiwan naman ng mga laman. Kaya kailangan talaga taas-baba na paalon ang gagawing paghagod dyan. Pero kung mapag-aaralan mo na yung tamang teknik dyan, makukontrol mo na yung tamang puwersa. Kailangan lang kasi talaga dyan yung light pressure lang. Para din hindi magkanda durug-durug yung laman. At ganyan yung itsura ng buto ng neck pag totally natanggal na natin siya sa laman.